Alam mo ba? Paghahabol ng deadline, pagpapabuti ng career, family problems, academic pressure, insecurities, at fear of missing out. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng stress. Malimit man nating ipagsawalang bahala ang bagay na ito, pero ang stress ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugang pangkaisipan o sa madaling salita, sa ating mental health. Tuwing unang Miyerkules ng Nobyembre, ginugunita natin ang International Stress Awareness Day. Pero, ano nga ba ang mithiin ng pagdiriwang na ito? Ang International Stress Awareness Day ay unang ipinagdiwang noong 1998 sa pamamagitan ng International Stress Management Association. Hangad ng pagdiriwang na ito na pagtuunan ang laganap na isyu ng stress sa buong mundo. Ayon sa pananaliksik ng Mental Health Foundation, 74% o tinatayang nasa 288 milyong katao sa buong mundo ang nakakaranas ng stress. At ang pagkaranas ng stress ay hindi basta-basta lamang. Ito ay nag-uugat sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng trabaho, pamilya at personal na problema. Dahil dito, maraming tao ang nakakaranas ng pressure o pagkabalisa na nagdudulot ng ibang komplikasyon sa ating kalusugan. Katunayan, ang stress ay itinuturing na isa sa pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng anxiety o depression. Kapag tumagal, ito ay nakakaapekto sa pag-iisip, emosyon at pag-uugali ng isang tao. Ilan sa mga Pilipino ay nagkikibit-balikat pagdating sa usaping pangkalusugan. Pero sa hamon ng stress, nakaagapay ang Department of Health upang mapangalagaan ang mental health ng bawat Pilipino. Ilan dito ang mental health program gaya na lamang ng Rise Up na nagbibigay ng psychological first aid at counseling services sa mga nangangailangan. May mga hotline din na maaaring tawagan ng mga Pilipino para makakuha ng suporta at makatanggap ng payo mula sa mga trained mental health professionals. Mayroon ding mga seminar at workshops na isinasagawa ang DOH upang turuan ng mga Pilipino ng stress management techniques. Ang mga programang ito ay isinasagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang mapalawig ang kaalaman tungkol sa mental health. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Sa mga panahon na kailangan natin ng kausap, laging alalahanin na nariyan ang ating mga kaibigan, pamilya at mga katrabaho na handang makinig sa atin. Ngayon, alam mo na!